people are afraid na magsasucceed yung gobyerno, na abusado, etc., etc., na mapalitan yung constitution, etc., etc., na maubos yung kaban ng bayan. Nandun lahat yung fear. Kasi kunyari, i-disband yung, task force Davao. Siyempre, galit mo. Magalit tayo, magagalit tao. Pero, paano kung fake news ngayon? Paano kung may nagpakarat lang noon na pinikap na natin, and then, ayun na, bali-balita, true sokmed, kalat na, galit tao. Tapos, ayan na. Bigla ngayon magkakaroon ng hostile aggression. Ayan na, baril na. Ayun ang hinihintay ng probably lang ako. I'm just thinking ahead. Na yung hinihintay nila na maging offense na it becomes rebellion, it becomes sedition para kasuhan yung mga involved na tao. Di ba? Peaceful naman eh. Sinabi nga ni Duterte, we will take our time. Ma-PI kayo, we will take, kasampay mo rin, ma-PI kayo, we will take our time. Because he knows exactly, pati yung si Alvarez, they're doing it the logical, peaceful na pamamaraan. Philippine government, wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa kung gustong kumalas ng Mindanao. Except you stop all the wrongdoings that you're doing now. Example, FI, ay yung ano na yan, People's Initiative na yan, PI na yan, yung PI. Tigil nyo yan, tigil nyo yan. Bakit magtitiwala tao sa inyo, Senate tsaka Congress? Magtitiwala sa inyo. Yung resolution number 10 yan, di nyo explain eh. Yung itigil ninyo yung pagkamagarbo ninyo, yung pagdustay ninyo ng pera, yung liquidation by certification ninyo, tigil nyo yan. Para maniwala ang taong bayan. BBM, dumalaw ka ng dumalaw doon sa mga namamatay, doon sa mga biktima na sakuna, doon sa mga namamatay na sundalo. Dumalaw ka, hindi, panay party ka. Ano mali? Kaya wala tiwala sa inyo yung gobyerno. At pati ako wala akong tiwala. Wala tiwala sa inyo. Kahit ano sabihin nyo ngayon, wala akong tiwala sa inyo kasi panay kayong mga palyado, panay kayong mga wala sa hulog. Tatakbo-takbo kayo ng eleksyon tapos magpopolitiko kayo, tignan ninyo mga asta ninyo, panay kayong mga dispalinghado eh. Kung buhay pa yung tatay ko, talagang sasabihin, dispalinghado kayong lahat eh. Panay mamon kayo. Alam niyo ba bakit mamon? Walang laman ang ulo, panay hangin, yung ganun yung mamon. Ampaw, pambihira kayo. Hanggang hindi nyo binabago yung aksyon ninyo. Pera, yun yung problema. Pera, no? Power, abuse of power. Yung pera, corruption. Hanggang hindi nyo ina-explain yung nangyari sa PCSO, tuloy-tuloy pang sige-sige kayo, wala man lang makulong, wala man, plunder na nga yun eh. Saan ka nakakita? Patatamaan 1.7 billion, isang buwan, less than 1 billion, 5 na lotto games, only in the Philippines. And then Congress, mag-imbestiga kayo, and then wala nangyari. Sinong pagkakatiwalaan ng tao? Wala. Kaya bilang na yung mga araw ninyo, na 2025. Pero naisip-isip ko, kahit pala maglagay ka ng matino, may Smartmatic eh. May Smartmatic eh. Kaya walang pag-asa ang Pilipinas. That's why mukhang magsesenaryo tayo Mas maganda pa mag-senaryo 7 o senaryo 6. Di ba? Doon sa mga sinasabi ko sa previous vlogs ko na 7 yung senaryo. Nandito pa pala, nakasulat. Senaryo 1, status quo, sige-sige kayo, happy days are here again, business as usual, payama kayo ng payaman, perap ng perap ang tao, tumataas ang bilihin, wala kayong pakundangan, wala kayong pakialam sa tao. Wala kayong pakundangan, wala kayong pakialam sa tao na nagsasalita na gusto nang magreklamo, na nagsasabi, tinatakot pa ninyo. Tinatanggal nyo pa yung right nila. Sasarin nyo pa yung SMNI na yan na siyang nagsasabi sa tao kung ano yung tama. Dinedeprive nyo yung tao and then gusto ninyong maniwala kami. Mga gago, mga gunggong, hindi kami maniniwala. May araw rin kayo. There is always a day for reckoning. Tinuro sa amin niya sa academy. At lahat ng PMAR alam yan.
Pag ikaw very relax ka, may kalalagyan kayo, mga hayop kayo. Tahimik lang yung iba. And my disclaimer, my comment and my position, it is not necessarily the position of all PMAers or even all of the retirees, all of the MUPs. But there are many who believe in what I am saying and who are also standing up. Sinabi ko, huwag nang muna kayo maingay. Bayaan nyo na lang ako ng maingay. And it's enough that you know what's happening. So, there's always a time for reckoning. Hindi lahat ng araw, gloria. Hindi lahat ng araw, So, status ko, tapos nun, you reverse the situation, binigyan naman kayong pagkakataon, binibilangan ko kayo ng 6 na buwan, down to 5 months na kayo, less than 5 months. Magkaalaman tayo towards June, no? Kung hindi kayo magbago, namukhang hindi kayo magbabago, at sige-sige kayo, walang mangyayari sa inyo. And then, yung isa is mapilitan si BBM mag-resign. Mukhang hindi naman magre-resign. Kunyari, dumami yung ang nawala yung support ng taong bayan at gustong tanggalin ka. And then, dahil sa nakita mo na imasmasan ka, magre-resign ka. Which I don't think you will resign. Number 4, you will hold on, no? And defend your turf. And then, yung isa is mag-withdraw ng support yung armed forces, which sinisigaw ngayon ng taong bayan. Na hindi naman pwedeng basta-basta mag-withdraw ng support ng armed forces. You have to show to the armed forces your sovereign will. Yun. Hindi pwedeng basta-basta mag-iimbento yung armed forces. Hindi, ayaw na namin sa'yo, Mr. President. Hindi. It is their duty, their obligation to defend government, to defend constitution, to defend the people of the republic. You have to show, taong bayan, nandito kayo yung sovereign Filipino people, at ito lang yung constitution sa ibaba niyan, that the armed forces has sworn to defend. At sinasabi na rin, kung nakinig kayo sa armed forces, nila mo na we will defend, continue to defend the Filipino people. Okay, balik tayo na dun sa tapos, never mind yung iba. Pakinggan nyo na lang yung ibang ibang vlog. Over the few past days, nadinig nyo react ng mga ng Defense Department, si Secretary Gibo, si Sec Gibo, na they will defend the Constitution, they will uphold the sovereignty, the territorial integrity of the country. Nadinig nyo si Chief PNP. Sa ngayon, wala kaming problema, wala kaming hanggat sa hindi nauwi sa yung ganun yung thought. Parang let them, kung ganun ba. Sa AFP naman, nadinig nyo yung bago na bago nilang spokesperson. Yung nga pala, a little late, pero congratulations to the former speaker ng AFP, si Aguilar, Colonel Aguilar, soon to be General Aguilar. Advance congratulations. I hope you get a fine brigade and you do well. For doing a good job. And yung bago ngayon, kauna-unang babae, pangalan, Colonel Padilla, Frances, no? Frances ba? Sorry si Colonel Padilla. Magaling yung pagkakalagay sa kanya because maamong-maamoy mukha, parang di makapatay ng ipis ba? Mamong-mamo, maganda yung aura, no? Maganda yung aura. Pareho naman si Aguilar parang parang boy next door na yung kalmang-kalma na mabait. Yung kulong na sa loob. Okay, so maganda yung nice having them na explain. Pero yun nga, in-explain nga na number 1, hindi na kinakailangan yung loyalty check. Number 2, strong AFP, strong government, di ba? Yung ganun ba? Yung ganun mantra nila, may sinasabi. Kumbaga sa intact ang armed forces. That's nice to hear, intact. At saka ang advice ko sa mga men in uniform, follow your immediate commanders, follow the chain of command. No? Isa lang ang armed forces. Hindi kayo pwedeng magkahiwa-hiwalay. Hindi pwede yung
may magaling na isa, may magaling na isa, and then magpatayan. Hindi pwede. Tapos na tayo doon sa yugto na yon. Intact ang Armed Forces, intact ang PNP. No? Intact lang kayo. You follow your commander. You follow your Chief of Staff, Browner. At saka yung Chief PNP, si Acorda. And whoever yung papasok na next Chief PNP, I think General Acorda is until March, no? Unless he is extended again. Kung sino man ang magiging next na Chief PNP, support lang natin.